Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal, kawani, at pamilya na hukbong katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, isang paring katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group ng Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Monday, November 10, 2025 at ginugunita po natin ang kapistahan ni San Leo ang Dakila. Si San Leo ay isang Santo Papa na nagpapatatag sa simbahan sa panahon ng kaguluhan at panganib. Hindi sa pamamagitan ng lakas ng sandata, kundi ng pananampalataya at katapangan. Sa ating panahon, iba man ang uri ng unos, nananatili ang hamon, ang tumayo sa gitna ng bagyo na may pag-asa. Matapos ang pananalasa ng bagyong Tino, maraming buhay ang nawala, tahanan ang gumuho, at puso ang sugatan. Ngunit sa kabila ng lahat na ito, sinasabi sa atin ng Diyos sa ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito, kapag ang ating pananampalataya ay nakaugat sa Diyos, walang bagyo ang makakawasak sa ating pag-asa. Ayon sa unang pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan, chapter 1, verses 1 to 7, sinasabi ng Aklat ng Karunungan, ang Espiritu ng Panginoon ay pumupuno sa daigdig at nananahan sa pusong matuwid. Kahit sa gitna ng pagkawasak, hindi kailanman nawawala ang Diyos. Siya ang kumikilos sa tapang na mga sundalo at mga responders, sa mga luha ng mga nagdadalamhati at sa mga kamay ng mga nagtatayo muli. Para sa ating mga kawal at responders, nagsisimula ang katatagan sa loob sa malinis na budhi at tapat na puso. Kapag ang ating pagkilos ay galing sa katotohanan, nagiging sisidlan tayo ng lakas ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos sa ating puso ay mas malakas kaysa bagyo sa ating paligid. Sa ating Ebanghelyo, ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 17, verses 1 to 6, sinabi ni Jesus, kahit may pananampalataya kang kasing liit ng butil ng mustasa, makakagawa ka ng dakilang bagay. Ang espiritual na katatagan ay hindi kawalan ng takot, kundi ang magtiwala sa Diyos kahit natatakot. Para sa mga nasalanta, ang inyong pananampalataya, kahit maliit, ay may kapangyarihan pa rin. Para sa mga sundalo, tagapagligtas, at voluntaryo, ang bawat kilos ng pagtulong ay buhay na pananampalataya. At para sa mga pamilya at komunidad, ang pananatiling nagmamahal sa gitna ng kawalan ay tanda ng pag-asa. Maaaring yumuko tayo sa unos, ngunit hindi tayo mapuputol ng bagyo kung ang ugat natin ay pananampalataya. Si San Leo ay namuno sa panahon ng kaguluhan. May banta ng mga kaaway, maling aral at pagkawatak-watak. Ngunit nanindigan siya dahil ang kanyang lakas ay nagmula sa Diyos. Gaya niya, tinatawagan tayong maging matatag, hindi lamang laban sa hangin at ulan, kundi laban sa kawalan ng pag-asa at katiwalian. Para sa ating mga sundalo, responders at pamilya, ito ang diwa ng espiritual na katatagan. Ang maniwalang pagkatapos ng bawat bagyo, may muling pagtatayo. Pagkatapos ng bawat luha, may paghilom. At pagkatapos ng bawat gabi, may umagang may pag-asa. Sa lahat ng naaapektuhan ng bagyo, sa mga nawalan ng mahal sa buhay, sa mga nawalan ng tirahan, sa mga patuloy na naghihirap, tandaan ninyo, hindi kayo iniwan ng Diyos. Ang parihong espiritu na nagpapalakas kay San Leo, ang parihong pananampalataya ng mga apostol, ay siyang espiritu ring gumagalaw sa inyo ngayon. Ang pag-asa ay hindi ilusyon. Ito ay pananampalatayang kumikilos. Sa bawat pagtulong, pagdarasal,
at pagbangon. Binubuo natin muli ang templo ng pag-asa sa ating puso at sa ating bayan. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, bukal ng karunungan at lakas, sa kapistahan ni San Leo ang dakila, ipinagkatiwala namin sa iyo ang aming mga sundalo, responders, at pamilyang naapektuhan sa nagdaan at sa kasalukuyang bagyo. Palakasin mo ang kanilang loob upang muling bumangon at magpatuloy sa pananampalataya. Aliwin mo ang nagdadalamhati, pagalingin ang kanilang mga sugat, at bigyan ng tahanan ang mga nawalan. Pagpalain mo ang aming mga pinuno ng katapatan, ang mga manggagawa ng tiyaga, at ang aming bayan ng malasakit at kapayapaan. Tulad ng ilog ng buhay, dumaloy nawa ang iyong biyaya sa aming puso upang maghugas ng takot, magpanibago ng pag-asa, at magtanim ng kapayapaan. Palakasin mo ang aming pananampalataya kahit maliit upang mapaglabanan namin ang pagdududa at panghihina sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami. Amen.